Yon. Magandang umaga po. We are back. Philippine Sports Writers Association, Sports Forum, and we are live here at the Rizal Memorial Sports Complex, the conference hall of the Philippine Sports Commission building. I'm Randy Calog of Manila Standard. Good morning, partner. Good morning, partner Randy. Good morning, Philippine Sports Writers Association. And we welcome you once again to another interesting forum today. We are being live streamed sa PSA Facebook page, ang Philippine Sports Writers Association. Also on a delayed basis over Radyo Pilipinas 2, ang ating paling sports radio. I'm Judith Carinal. Yes, Judith, this morning we will talk about the ever-growing, the sports community. The running community in the Philippines will be more excited with all these discussions this morning. But before that, we'd like to thank our partners here at the PSA Sports Forum. Maraming salamat po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, SMART, PLDT, Milo, and Arena Plus. And yes, we are excited to discuss about the Revive Manila Marathon. So the preparations and details of the staging of this event on August 10, Mall of Asia Complex, we have our international marathoner, running events organizer, of course, President, Chief Executive Officer of Run Rio Incorporated, no other than Coach Rio de la Cruz. Yes. And of course, Managing Director of Run Rio Incorporated, Sir Andrew Neri. Welcome po sa ating PSA Forum. Good morning, Coach Rio. Yes. Good morning po at sa ating pong mga kasamahan dito. Sana po ay maganda po ang inyong umaga at ating pong mga nanonood. Excited po kami dahil ito po ay magaganap na sa this coming Sunday. And happy po kami to announce na meron na po tayong 19,000 runners. No? Very good. So, yung ating pong 42 kilometer ay more than 3,000. Ito po nakakagulat, yung ating pong 21 kilometer is more than 7,000. So, one of the biggest 21K po na in-organize namin. Yung ating pong 10K ay nasa 5,200. Ang ating pong 5 kilometer ay almost 4,000 po. I-announce ko lang po na itong race po ito ay supported ng Department of Tourism. And kung matutuloy po, I think tatakbo po ata yung ating mahal na secretary, no? si Secretary Garcia. So, tatakbo po ata ng 5 kilometer. Opo. So, ayun po, bali, mayroon po tayong 5K, 10K, 21K, and 42K. Yung 42K po natin, mag-start po tayo ng 12 midnight. So, kaya po siya maaga dahil mayroon po tayong mga roads na kailangan natin isarado. And yung cut-off po nito ay 8 hours. Yung ating pong 21 kilometer, mag-start naman po ito ng 4 a.m. Yung 10K, 5 a.m. At saka po yung ating 5 kilometer ay 5:30 a.m. So, yung 21, yung rota po ng 42K, mag-start po ito sa SM Mall of Asia, sa may Seaside Boulevard, and pupunta po ito ng Parañaque muna. And from Parañaque po, pupunta po ito ng Makati. Yung corner po ng Ayala Avenue, yun po yung U-turn nila. Babalik po sila ng Roas Boulevard at pupunta naman po sila sa Manila area, which is ang tatakin po nila ay yung P. Burgos, sa may tapat po ng National Museum. Dadaanan din po nila yung City Hall ng Manila. Tuloy-tuloy po sila papunta ng Jones Bridge. And then papasok po sila dito sa may Intramuros dahil dadaanan po natin yung Intramuros Binondo Bridge, yung dalawang tulay po yun. So same lang po nung ginawa natin last year. And then babalik po sila sa P. Burgos and then papasok po ulit sila dito sa may Maria Rosa, sa may Intramuros para ipakita po natin at i-showcase yung ating historical mga buildings and Manila Cathedral, nandyan po dadaanan nila. And then, lalabas na po ito ng P. Burgos, pupunta po ito kakanan sa may Andas Circle bago dumating, and then babalik po sa may Roas Boulevard, and then babalik na po sila ng SM Mall of Asia. And then mag-start po ng 4 a.m. So yung ating pong 21K, hindi na po sila pupunta ng Parañaque. Pag galing po nila ng Vicente Soto, mag-turn left po kaagad sila papunta ng Manila area. So yung dadaanan po nila is halos the same. But this time, yung 21K po ay hindi na po sila makakadaan sa Intramuros Binondo Bridge. Pero dadaanan po nila yung
ating Jones Bridge na historical bridge natin yan. And then papasok din po sila sa loob ng Intramuros. Kasi pag pinadaan pa po natin dun sana isosobra din po yung part na yun. And then ito po yung mga singlet, no? Pag nag-register po sila, ito po yung pwede nilang gamitin, optional po. Pero manipis naman po yung ano niyan, so pwede po nilang gamitin yan. And then meron po tayong finisher shirt for our 21K and 32K, 21K and 42K, so different color po siya. And kung mapapansin niyo po yung medal po natin, meron din pong nakalagay na category. And nakalagay din po dyan yung mga iconic icons natin dito sa Manila, katulad po ng Rizal Monument and marami pa pong iba. And then, ang maganda po ngayon, ang ating pong rota ay certified. Ibig pong sabihin nito ay, actually, second time na pong sinukat ni Ames ito. Last year po, December, during one of our race, pinasukat po namin siya kasabay ng race namin. Kaya po na-certify po yung route natin. And then, to make sure po, 2 weeks ago, pumunta po ulit sila dito, pinare-measure ko po ulit dahil merong mga construction, so medyo na iba po. Kung pamilyar po kayo sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge, nung una po kasi nakakadiretso po yun. So ngayon po, kapag pumunta po kayo doon, parang may part na sa ilalim ng tulay, so hindi na po kayo makakadiretso sa ilalim. Kaya pinare-measure po namin para make sure. Kasi po, ito pong race natin sa August 10 ay napaka-importante po, not only for me but for our country. Dahil ito po ay qualifying ng ating mga national team for the SEA Games. So halos karamihan po sa kanila ay tatakbo para po makita nila yung kanilang performance, and kung ma-hit po nila yung standard ng SEA Games ay maaari po silang makuha. Sa ngayon po, kung di po ako nagkakamali, sa lalaki po meron pong dalawang naka-qualified na, no? Si Salanyo at saka po si Arland Arbues po. Arland Arbues. Opo, so silang dalawa. Pero tatakbo po si Richard Salanyo, pero si Arland po ay tatakbo ng 21K. So, pero meron pong mag-challenge si Edward Flores. Ito po ay athlete sa UP, na-recruit po to galing ng General Santos. And nung nakaraan po, tumakbo po ito sa Milo Marathon National Finals sa CDO. And napakaganda po nung time niya, below 2:30. So, tatlo po halos sila na medyo maganda yung time. So, si Patavan na lang po siguro yung mag-expand kung ano pong mangyayari kapag na-hit din ni Edward Flores yung time niya for this time. Pero sa babae naman po, maganda rin po dahil si Christine Halasco po ay tatakbo din po ng 42K at si Art Joy Torogesa po. Torogesa. Opo. So bali, up and coming, and gusto niya rin po atang maging national team, and kung ma-hit niya po yung standard ng Philippine national team, ay maaari din po siyang i-recommend ng coach, no? So binigyan po natin yan ng mga race kits. And then sa 21K, si Joy da Gagnaw. Joy da Gagnaw. Dati pong FEU, na nasa national team natin, steeple chaser po. So tatakbo po siya ng 21K. I think parang first time niyo po ata itong tatakbo ng 21 kilometer. And then yung iba pong national team natin, si Junel Gabotia, Sunny Wagdos, tatakbo po sila ng 10 kilometer. At yung isa po pong national team natin na si Alfreds Brasa, 5 kilometer naman po siya. So ang maganda rin po dito sa race natin na to, since siya po ay certified ng World Athletics, since accredited po siya ng PATAFA, so automatic po, inano po namin siya na certified ng World Athletics. So ano po yung kagandahan nito? So kapag World Athletics po ay, kapag tumakbo po yung mga runners natin, kahit hindi po elite runners, masasama po sila sa world rankings ng World Athletics. So makikita po yung pangalan nila doon. Pangalawa po, according po kay PATAFA, nung nais po namin yung documentation nito, isa rin pong benefits nito ay maaari ding mag-qualify yung ating mga runners sa mga world marathon majors. So, pwede po nila itong gamitin. Kasi po naghahanap po doon yung ibang mga world marathon majors. Isa pong paraan para po makapasok doon ay maliban doon sa charity na lottery, ay kapag na-hit niyo po yung standard nila, magsasubmit lang po kayo ng results. Yun po yung binibigay nila, no? And then, isa pa po siguro, ako po ay dating member or part ng Sydney Marathon. Isa po ako sa board director, no? Isa po ako sa tumulong para maging world marathon major yung Sydney Marathon. So, nilalakad ko po ngayon na mabigyan ako ng special
allocation. So para po yung tatakbo sa race na to, ay mabibigyan po natin sila ng guaranteed slots. Guaranteed slots po, ibig sabihin may bayad pa din po. So kailangan po nilang mag-register, pero di na nila kailangan mag-lottery. So ang plano po namin, kapag sila po ay pumasok dito sa top 3 or top 4 po ata yung computation namin, maaari po namin silang mabigyan ng slots for 2026. Hindi po pwede ngayon kasi dahil ang mangyayari po yung race namin sa Sydney is sa August 31 po. So malapit na po. So kaya yung tatakbo po ngayon, mabibigyan po namin ng slots for 2026. And then sa susunod naman po. So yun po, na-workout po natin. Meron po tayong mga parang 10 years na slots. So para po sa mga kasamahan natin na gusto rin maka-experience. No? At least, kasi po moving forward, yung Sydney Marathon, maaaring mahirap na pong makakuha ng slots. So to give you po an idea, yung London Marathon, ang nag-submit po ng entry nila for this year ay more than 1 million. And yung in-accept lang is between 50 to 60,000. So, kaya maganda to kasi mabibigyan natin ng opportunity yung mga runners natin since malapit ito sa atin. No? So, yun po yung plano namin na mapuprovide natin sa mga runners natin na sasali. But more than anything po, nakakatuwa po kasi yung demographic po natin ngayon, yung 53% composed po ng male runners natin. And then yung ating pong female is 44%. So bago po mag-pandemic, kasagsagan din po ito nung running boom, no? 2010 hanggang 2018 or 17. Normally po nasa 65 to 35% yung gender division. But ngayon po halos nakuklose yung gap. So maganda pong indication nito kasi yung mga kababaihan po natin ay nagkakaroon ng interest sa running. And then maganda rin po ito dahil yung age group naman po ngayon, 71% composed of 25 to 40 years old. So majority po dito ay millennials and Gen Z. And marami po kami nakausap ng mga runner at mga magulang na natutuwa sila kasi yung mga anak nila na dating sorry po sa word, na mahilig mag-party. So ngayon po, sa running na po sila napunta. So mayroon po mga first time na mga 18 years old natatakbo pero 5K, 10K po sila. So kaya po natutuwa kami dahil last year po nung ginawa natin to, $8,000. So this year po 19,000. Actually in-stop na po namin yung registration more than a month before kasi hindi na po kaya nung gusto rin po namin magbigyan sila ng magandang experience kahit pa paano. And pangalawa po yung medal po kasi natin nanggaling pa po ng ibang bansa. So meron po siyang time frame na kailangan namin. So hoping na maganda yung experience nila. And then ang aking kapartner dito si Andrew, magbibigay naman ng mga ibang updates, no? Yung mga ano ba yung mga pwede nilang abangan sa Sunday.